Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Araw po ngayon ng Sabado, araw ng ating pagpaparangal sa Mahal na Birheng Maria. Araw din ng ating paghiling ng kagalingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Kaya sa ating pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, nawa makamta natin ng kagalingan na hinahangad hindi lamang ng ating mga katawan, kundi ng ating mga kalooban, ng ating isipan, at hari naway patuloy tayong mas mapalapit sa Diyos. Kaya tamilin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa araw pong ito, ating ginugunita si San Vicente de Paul, isang pari na naghangad ng paglilingkod para sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkalobong kaming pinakaalab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maninirahan na ako sa piling mo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem. Sagot niya, walang ano-ano, lumakad ang anghel, nakausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya'y lulukob sa buong lungsod. Sinabi pa ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon,
maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak na Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok na Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyong itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po aming mga peregrino ng pag-asa, lalo tigit ngayon pong taon ng Jubileo, muli po ay ang malugod naming pagtanggap sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio, at gayon din pagbati, gandang umaga sa inyong lahat. Okay, ganda na ng panahon. Palakpakan naman natin ang Diyos. Kapag may magandang nangyayari sa buhay natin, may bagong trabaho, may mga biyayang tinatanggap, may himala, may maaliwalas sa panahon pagkatapos ng unos o ng bagyo, madali tayong sumaya. Madali tayong magpasalamat. Pero paano kung ang biyayang inaasahan natin ay biglang nagbago? Paano kung yung ating mga plano ay hindi naman plano ng Diyos?
Para kung ang plano ni Lord ay hindi natin inaasahan at tila masakit para sa atin, what if things doesn't go our way? Maaaring nitong mga nakaraang araw, tayo nangangamba sa posibilidad ng isang napakalakas na bagyo. Pero sa biyaya ng Diyos, nakita natin kung paanong ito ay inilihis ng daan at kung paanong ito ay unti-unting humina at hindi naman tayo gaanong naapektuhan. Pero may mga pagkakataon na tila baga biglang-bigla na lang dumadating ang sakuna sa ating buhay. At ganito yung nangyari sa mga alagad sa Ebanghelyo ngayon. Kamangha-mangha lang nila o katatapos lamang nilang humanga sa mga himalang ibinigay at inihain sa kanila ng ating Panginoong Yesus. Pero heto ang sasabihin ni Jesus, ipagkakanulo ang anak ng tao. Nalito sila. Ay humahanga pa akala ko ba ikaw ang Mesiyas? Akala ko ba ikaw ang magliligtas sa amin? Bakit ikaw ay ipagkakanulo? Kaya takot na takot silang nagtanong. Mga minamahal kong kapatid, ganito tayo minsan. Pag dumarating ang problema, nawala ng trabaho, may nagkasakit sa pamilya, iniwan ng isang minamahal sa buhay, ang tanong natin, Lord, bakit? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero gaya ng mga alagad, minsan natatakot tayong tanungin si Lord. O baka naman, hindi tayo sigurado kung sasagutin ba niya. O baka mas natatakot tayo sa kanyang magiging sagot. Minsan po, meron ako nakilalang isang tricycle driver sa isang parokya. Araw-araw siyang bumabiyahe para may mauwi sa kanyang pamilya. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, siya'y naaksidente. Nasira yung kanyang tricycle. Nawalan siya ng hanap buhay. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng driver na ito, Lord, bakit ito ang ibinigay mo? Hindi ba't nagsisimba naman ako? Galit na galit ito. Hindi mapaliwanagan. Okay lang yan, parte yan ng buhay. Hindi niya kayang tanggapin yun. Pero imbis na magtampo, no? Alalaon, muli siyang nagbalik sa kanyang pagsimba, muli siyang nagbalik sa kanyang pagdarasal. Lumapit ulit siya sa parokya, muli siyang naglingkod, at ang simbahan mismo ang tumulong sa kanya. May mga taong nagkawang gawa upang maisaayos muli yung kanyang ipinapasadang tricycle. Pagkalipas ng ilang linggo, ng ilang buwan, ang sabi niya, ngayon ko lang po naintindihan. Akala ko ito'y parusa, yun pala'y paalala ng Diyos na hindi ako nag-iisa. Mga minamahal kong kapatid, sa atin pong pagsasama-sama sa araw na ito, ng ating paghiling ng patuloy na kagalingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ilang bagay ang ipinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa. Una, ang krus ay bahagi ng buhay Kristiyano. Hindi natin pwedeng ialis ang krus. Sa ating pagdarasal, di ba tayo nag-aantanda ng krus? We begin our prayer with a sign of the cross. And we end our prayer with another sign of the cross. Sa banal na misa, ganoon din. For us to be reminded that the cross is part of our daily lives. Hindi lang puro saya. Hindi lang puro ginhawa. Ang buhay ay kailangan din ng pagsasakripisyo. Pero ang krus ay may kahulugan. Ito'y hinggil sa paglilinis, ito'y hinggil sa paghuhubog, at ito'y hinggil sa paghahanda. Gaya ng kung paanong ang marami sa atin ay naghanda para sa posibleng maging epekto ng isang malakas na bagyo. Ganoon din sa buhay Kristiyano, dapat kang maghanda. Dahil anumang oras hindi natin alam. We need to prepare. We need to cleanse ourselves from sin. We need to confess. Ang krus ay parte ng buhay Kristiyano. Ikalawa, huwag matakot, magtanong. Magtanong sa Diyos. Kapag di mo maintindihan ng nangyayari sa buhay mo, lumapit ka sa Diyos. Jesus is always available.
And Jesus always takes time to listen. At sa ating patuloy at paulit-ulit na paglapit, sa ating patuloy at paulit-ulit na pagtatanong, diyan magsisimula ang ating mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Magkaiba po ang pagtatanong sa paninisi. Hindi tayo lalapit sa Kanya para sisihin siya sa lahat ng mga unos na ating pinagdaraanan. No. You can ask Him, Lord, hanggang kailan? Tulungan mo naman ako. We do not ask for an easy life. We do not ask for shortcuts in life dahil imposible yon. Ang hilingin natin sa Diyos ay paggabay. Ang hilingin natin sa Diyos ay pagtulong. Dahil sabi natin kanina, hindi natin pwedeng alisin ang krus. Parte ng buhay ang paghihirap, parte ng buhay ang pagdurusa. Kaya't ang hilingin natin, number 3, yung plano ng Diyos na hindi natin makita. Tulad ni Jesus, ipagkakanulo man siya, pero ang katapusan ay muling pagkabuhay. Sa buhay din natin bilang mga mananampalataya, ang gabi ng pagsubok ay susundan ng liwanag. Pagkatapos ng bagyo, mayroong araw na muling sisikat upang ipaalala sa atin na may pag-asa, may pagbangon para sa bawat isang naghirap, para sa bawat isang naapektuhan. Kaya ngayong araw na ito ng Sabado, ang araw ng ating pagdulog kay Santo Padre Pio, sa Diyos, tanungin natin ang ating mga sarili, may dinadala ba akong mga krus na hindi ko maintindihan? May mga tanong ba ako sa Diyos na natatakot akong sabihin? Nagtatago ba ako sa Kanya? Ngayong araw, pinapaalalahanan tayo ng dakilang bagay na ang buhay natin ay buhay na pagpasan ng krus. Parte ng buhay ang paghihirap, parte ng buhay ang pagdurusa, at bibigyang kumuli ng diin. We do not ask for an easy life. We do not ask for shortcuts in life dahil imposible iyon. Ang hilingin natin sa Diyos, paggabay, pag-akay, dahil tayong lahat ay kinalulugdan ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mong sa banal na paghahaing ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito. Kami ay makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesu Kristo na maaasahan
sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio, gayon din ni San Vicente de Paul na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng marikang kanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, mangyari pong magsitayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon, aming manlalakbay sa Kanya'y tumutulong. Si Jesus lamang ang tanging naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinukoy. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa'min, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alok ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa'min ng kalakasan. Purihin ka, Diyos amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos amang mapagmahal. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa'min, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alok ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa'min ng kaligtasan. Di man karapat-dapat kaming manlalakbay, tanggapin mo ang aming payong nalay. Sa panalangin ng aming Reyna at Inay, dalhin kami kay Jesus, ang aming buhay. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Si Jesus lamang ang dahilan ng
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang, ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak, na nangalan ng mabuting balita sa mga dukha, kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ang kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Bire. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang mahikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ang susunod pong misay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available po ang rosas sa may bandang likuran. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Pagkatapos po ng banal na misa, susunod agad ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating gunit-gunit, buhay na banal ng sambaring kay Kristo, Diyos na namahalan.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Sabay-sabay nating darsalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mapatid namin ang iyong kabutihan at kami ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin po ngayong isasagawa ang panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Maaari po nating ilabas ang atin po mga religious articles. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.